Good evening po sa ating lahat. Sabi ko sa iyo katabi, magandang gabi. Sige, sabi mo, magandang gabi. Amen. So, ngayong gabi ay i-worship natin ang Lord. And napakabuti pa rin po ng ating Lord. Amen. Kaya nga, isa sa mga kailangan natin tandaan sa buhay natin na kahit ano man yung pinagdadaanan natin, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen. At the same time, we need to offer our life, ang buhay natin sa ating Panginoon para mas maging kaaya-aya, mas maging karapat-dapat tayo na mag-worship. So, before we worship God, sige po lahat po tayo mag-pray sa ating Panginoon, mag-ask tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa natin, maging na sa isip, na sa gawa natin. Come on, just open your mouth and ask forgiveness sa ating Panginoon before tayo mag-worship sa Kanya ngayong gabi. Thank you, Jesus. Lord, we come to your throne, Panginoon. Asking for forgiveness, Lord, for all the things that we've done. Mga nasa isip, nasa salita, nasa gawa ko na. Tawanin mo kami that tonight, Father, we are able to worship you, Panginoon, in spirit and in truth, God. We surrender everything. Thank you, Jesus. Lord, we allow your presence to be in our midst right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we worship you, God. Let's just worship God right now. Created me a heart that is free. Lord, it's our prayer. I want to be
All that I am, surrender into your hand. I surrender. Here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. For the last time, sing the song with all of our heart. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hand. I surrender. And here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hand. I surrender. Lord, we surrender everything. We surrender to you our life, our plans, our goals, our family, our desires. Lord, we surrender everything. And alam po namin na kapag ito po ay naka-align sa iyo, nakasurrender sa iyo, Panginoon, magtatagumpay kami. Lord, we just want to say thank you for today. Thank you for tonight, Lord. Thank you dahil nandito po kami para i-honor ka, para itaas ka. Despite sa mga pinagdadaanan, despite sa kapaguran, despite, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po'y nagsama-sama para purihin ka, para dakilain ka, para itaas ka. Lord, we honor you. We lift you up. We give you all the praise and adoration in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po sa presence of God. Okay. God is good. All the time. And all the time. God is good. We must malakas. God is good. All the time. And all the time. God is We good. must malakas pa. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. So napakabuti po ng ating Lord. So, noong December, kung matatandaan ninyo, na-share ko sa inyo ang Psalms chapter 1 verse 1. Okay? So, kapag na-remember nyo yan, ito yung itutuloy kasi natin siya sa verse 2. Pero let's read first Psalms chapter 1 verse 1. So kung gusto niyo pong maging flourish, kung gusto niyo pong magtagumpay sa buhay, kung gusto po ninyong umangat sa buhay, kung gusto niyo pong umayos ang buhay ninyo, basahin niyo ang Psalms chapter 1. And siyempre, mababasa niyo naman sa buong Bible yan. So Psalms chapter 1 verse 1. Basahin nga po natin lahat ng malakas. 1, 2, 3, go. Yung mas malakas. 1, 2, 3, go. Blessed. Ulitin natin. Sige, 1, 2, 3, go. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So ito yung verse 1. Sabi ng Bible, pinagpala ang mga tao na hindi nakikipaglakad or nakikigawa sa gawain ng masama.
Ang sabi ng Bible, pinagpala ka, or tayo po ay blessed, or pinagpala, kapag hindi natin ginagawa yung ginagawa ng mga taong hindi okay. Nakuha niyo siya? Amen? So, you are blessed. Ito sa'yo katabi, you are blessed. Kasi maraming nagsasabi sa'yo, huwag muna tayong mag-meet. Online na lang tayo. Okay? Huwag muna tayong magsimba. Mag-rest na lang muna tayo. So, those are counsels. Yun ay sinasabi ng mga tao. At kapag nakinig ka doon, pwede kang mandupay. Pwede kang mawala. So, ang sabi na dito, tignan niya, pinagpala ang mga tao na hindi lumalakad sa ginagawa na masasama. Or, hindi siya pumupunta sa mga ginagawa o pinupuntahan ng mga tao ng kasalanan. Or, nakikiupo sa mga sumisira ng buhay, sa mga taong mapalira ng buhay, sa mga tao na ayaw sa Panginoon. Okay, so, itong tatlo na ito mga kapatid, sabi na ito, you are blessed. Kapag hindi natin ginagawa yung ginagawa ng mga taong walang Panginoon. Sabi mo sa'yo kapatid, blessed ka pala. Amen? So, blessed tayo. Because we are here. Pero hindi lang naman dahil we are here, we are blessed. Even those people na may ginagawang tama, they are blessed. And some of them, may mga trabaho sila nakapunta ngayon. Some of them, talagang busy. Pero kung titignan nyo ito, pinagpala mga tao, sabi nila, does not walk in the step with the wicked or stand. So, sometimes kasi, yung word na stand, minsan nakikiupo din tayo sa mga ginagawa ng mga nakikiayon ba? Kaya nga sasabi sa Romans 12:2, Romans 12:2, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Huwag tayong umayon. So, ang ibang mga tao, they sit down or nakikihalubilo sila sa ginagawa ng mga makasalanan. So, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa kalakas ng Kristiyano, kapag nagagawa mo na yung ginagawa ng mga hindi Kristiyano, manghihina ka talaga. So, remember that. So, yun yung mga taong pinagpala. Pero sa verse 2, dito tayo mag-dwell. Kasi na-share ko na ito noong December. Balikan nyo na lang. So, sa verse 2, babasahin natin, sabi niya, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. So, tingnan niyo babalikan ko lang yung verse 1. Check niyo ito, tingnan niyo ito na mabuti. Pinagpala. So, in-underline natin, blessed is the one. Ang pinagpala na sinasabi niya dito ay ito mga ito. Mga tao na ang delight ay nasa Word of God. And at the same time, those people who meditates the Word of God. So kapag ikaw, hindi mo na ginagawa itong mga bagay na ito, lumalayo ka na, hindi ka na sumusunod sa ginagawa ng mali, kung sila nagkokopyaan, ikaw hindi, okay lang. Hindi ka na sumusunod sa ginagawa nilang mali. Kung sila trending, ginagawa nila yung trending na mali. Okay? Yung may sayo kasi na trending ngayon. Okay? Pero yung sayo na trending, hindi mo alam yung lyrics ng song. Nung pinakinggan nila at pinakita nila yung lyrics ng song, ang sabi niya doon, basta yung may pag-ganun-ganun pa siya. Yung sumasayo na sayo na gano'n, tapos gumagano'n-ganon. Nung pinakinggan pala yung lyrics ng song na yun, sabi niya doon, hawakan mo ang lahat ng parte ng katawan ko, pati ang bat ko. Okay? Pero sinasayo ng mga gumagano'n pa sila. So, masaya silang sumasayo doon. So, sabi sa awitin na yun, nag-dwell na tayo sa mali. Okay? Hindi dahil trending, hindi porket trending ang isang bagay, sasayawin mo na. You need to know the lyrics first at tignan mo kung sino yung pinanggalingan niya para makita mo kung ito po ay nakakonect sa Panginoon o hindi. Kaya ang sabi niya dito, do not stand on the way kung ano yung ginagawa ng mga sinners. Pastor, ito kasi yung trending. Pastor, ito kasi yung uso. Kapag hindi ko sinayaw, parang kulenat na ako. Nakukuha niyo ba? Pero hindi mo alam yung lyrics para lang song na yun. Sinasabi niya dito, hawakan mo na lahat. So remember this. The mouth that you are using to worship God is also the mouth that you are using to sing a song na pang-demonyo.
Nakukuha niyo po ba? Ginagamit mo ang bunganga mo, I worship you, Lord. Here's my life, Lord, let it be a living sacrifice. Pero pag uwi mo, ginawa mo na naman yung ganun-ganun mo, na hindi mo alam yung lyrics niya. Okay? Iba kasi, hindi kasi siya English, ibang word, ibang kanta ng ibang lahi. So kapag na-check ninyo yun, mapapasorry Lord kayo. Kasi nga, nasayaw ninyo yun. Nakita ko sa mga my days, nakita ko sa mga post na sayaw ng mga karamihan. So, hindi nyo, tingnan sa akin, spiritually, hindi nyo siya nakikita, pero nakapag-dwell na tayo sa ginagawa ng kaaway. Are you getting my point? Are you getting my point? Parang sabi, Pastor, kanta lang naman yan eh. Oo, kanta lang yan. Pero sometimes, pakinggan nyo ito. Sa isang kanta, pwede kang maging emotional. Pakinggan nyo yung kanta na, di kita malilimutan. Kapag napapakinggan mo yung kanta na yun, di ba? May mga ganun pagkakataon hindi nyo napapansin. Those songs we became, napapakinggan natin, nagiging emotional sa tayo. And at the same time, yung mga kinakanta natin, sinasayaw natin, hindi natin alam na yung pala mga kanta na yun, alam mo ba, meron din nagsabi na yung mga kanta ng mga taong ito ay dedicated talaga kay Satanas. So, I want to encourage you, brothers and sisters, sige sa akin, bantayan mo yung mga kanta na pinapakinggan mo. Amen? At bantayan mo yung mga sayaw na sinasayaw mo yan. Amen? Amen? Kasi nga, hindi porket trending sasayawin natin. Hindi porket masaya ay gagawin na natin. Hindi porket puso o ginagawa ng karamihan gagawin na natin. Kasi kapag nagawa mo yun, you are dwelling sa ginagawa na rin ng evil one. Sabi mo sa'yo katabi, mag-ingat ka. Sige, tapos sabi mo, mag-ingat ka. Okay? So, we need to be aware. And at the same time, sabi nito, nakikiupo sa mga ginagawa o gumagawa ng mali. Kaya ito yung taong pinagpala. Tingnan niyo ito, Ito, those people who delight in the law of the Lord, yung kanyang pag-asa na sa Panginoon, those people who meditates the Word of God, yung law na sinasabi niya dito, yung law na sinasabi dito is the Word of God. Amen. Kaya kapag babasahin mo ang verse 2, kung sino ang number 1, the blessed man loves the Scripture. Ito yung gusto kong pagtingnan sa inyo. Ang tao talagang pinagpala, loves niya, or love na love niya ang Scripture. Amen. Amen. Ulitin ko pakinggan nito na mabuti. Ang taong pinagpala, mahal na mahal niya ang Scripture. Sa paanong paraan niya may papakita na mahal niya ang Scripture, ito, taking care of the Bible, talagang pinupunas-punasan niya, inaalagaan niya, talagang, ang tawag ito, binabasa niya, sinusulatan niya, pinapaganda niya, pinapakayos niya. So, ang totoong pinagpala ay yung mga tao nagbabantay, nag-aalaga sa kanilang mga Bible, nagdadala sa kanilang mga Bible everywhere. Sabi mo sa'yo kapatid, asan yung Bible mo? Okay? So, hindi ko kayo sinasaktan. Pero, kasi nga, ang pinag-aaralan natin dito sa part na ito, balikan natin mamaya, ang totoong pinagpala ay hindi lang dahil lumalayo ka sa mali. Oo, maganda na lumayo ka sa mali, pero hindi ka natapos doon. Amen. Yung lumayo ka na sa mali, okay yun, pero hindi ka matatapos doon. Kasi kahit nilayuan mo yung mali, kung hindi mo gagawin itong part na ito, pwede ka pa rin makilan ng kaaway. Pwede ka pa rin makilan ni Satanas. Lumayo ka na, pero dahil ikaw ay open pa, pwede kang makilan ni Satanas.
So itong part na ito, na pag-uusapan natin na number 1, tingnan natin, the blessed man loves the scripture. So it means kailangan mo basahin, bantayan, alagaan, dalhin ang Bible mo wherever you go. And at the same time, share mo sa mga tao na kailangan. Amen? Amen? Bakit? Sabi ng Bible, how beautiful are the feet of those people who bring good news. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Panginoon, napakagandang pagmasdan ang mga taong nagdadala ng Ebanghelyo para sa mga tao. Yung bang daladala mo yung Bible mo to share the Word of God sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, yun ang tinitignan talaga ng Panginoon. Doon na-amaze ang Panginoon. Amen? So you are blessed. Hindi dahil lumayo ka lang sa mali. You are blessed because you love the Word of God. You care for the Word of God. You acknowledge the Word of God in your life. Amen? Talagang binabantayan mo, inaalagaan mo, talagang minamahal mo yung Bible mo. Kaya when you go to other places, dalhin mo lang Bible mo. Kaya huwag mong sabihin na, Pastor, wala akong time kasi mag-devotion eh. Actually, meron tayong time. Amen? Tamad lang talaga tayo. Sabi mo sa iyo, tamad lang talaga tayo. So, kailangan mong mapagtagumpayan yung pagiging tamad. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Lumayo ka na nilayuan mo na lahat ng mali, pero naging tamad ka. Kasalanan pa rin yun. So, kailangan mo, kapag lumayo ka na, gawin mo na yung number 1. Yung kailangan mong i-dwell yung sarili mo. Ito na sa number 2 na tayo. The blessed man meditates the word of God day and night. Hindi ko sa pagbabasa ko, sabi nga ni Miss nung nakaraan. Kasi pinago ko yung gawin pagbabasa ngayon. Ang pagbabasa ko, nandyan ako sa may part na yan. Kaya kung yun, nandun yung Bible ko. Habang pagkatapos ko mag-exercise, tapos mamaya, before ako mag-exercise, nagbabasa ako talaga ng ilang chapters. Like, sinachallenge ko ang katawan ko, ang sarili ko, na magbasa ng like 5 chapters pataas. Okay? So, nangyari, sabi ni Miss nung pumunta ako, sino kausap mo? May bisita ka ba? Sabi niya kahapon. Sabi ko, wala. Ako bisita talagang pagbabasa ko ngayon, like, hawakan ko yung Bible na kaganyan. Blessed is the man. Talagang nilalakasan ko na. Hindi yung, minsan kasi kapag nagbabasa ka na, minsan parang wala lang. Okay lang din naman, kasi nagbabasa ka na. Pero ako, dinedeclare ko kasi, blessed is the man that meditates the word of God day and night. Gumagano ako talaga, nilalagyan ko ng diin sa pagbabasa ko kasi gusto ko na nasapin, gusto kong i-meditate, gusto kong parang nguyain ko ba? Para malasa ko talaga ang salita ng Panginoon. So sa number 2 natin, sa Psalms chapter 1, kung sino talaga yung pinagpalad ng Panginoon ay yung mga tao, or sino yung blessed ay yung mga tao that meditates the Word of God day and night. Sabi mo sa'yo katabi, pinagpalad ka. Okay? Pinagpalad ka ba? Ang totoong pinagpala ng Panginoon, ulitin ko para maitanim. Ang totoong pinagpala ng Panginoon ay yung hindi ka lang lumayo sa mali, kundi mayroon kang ginawa. Unang gagawin mo, yung number 1 natin kanina, at pangalawang gagawin mo, itong number 2 natin. Magme-meditate ka ng Word of God. Then, when you meditate the Word of God, sa pamamagitan ng pag-trust and rely on the Word of God. Okay? Sometimes marami kasi hindi naniniwala sa Word of God. Ang tingin nila sa Word of God or sa Bible ay wala lang siya. Parang Bible lang, wala lang. Hindi niyo po ba alam na ang Bible ay Word of God, salita ng Panginoon? Amen? Buong Bible yun, salita ng Panginoon. So if you are looking for a word for you, basahin mo ang Bible. Huwag kang mag-scroll ng Facebook.
Minsan kasi nangungusap, minsan ang sabi ng ibang tao, Lord, nangungusap na nga ako sa akin. Pero hindi mo alam, kape-Facebook mo, doon na daw nangungusap ang Lord, hindi mo alam. Mas nangungusap ang Lord sa'yo when you meditate the Word of God. When you read the Word of God. Amen? Kaya i-encourage ko kayo, baguhin nyo yung lifestyle nyo this 2026. Na kailangan mong magbasa ng Word of God. Tingnan sa akin. Kailangan mong magbasa ng Word of God. Kailangan mong ibabad ang salita mo sa Word of God para mapagtagumpayan mo yung mga gagawin ng kaaway sa'yo. Pangalawa, follows the instructions of the Scripture. So, nabasa mo nga. Maganda, nagbasa ka, pero hindi mo naman finalo yung instruction ng Bible. Wala yan. Kaya ang ibig sabihin ng meditate, aaralin mo talaga ang salita ng Diyos and i-apply mo sa buhay mo. Yan ang meditate. So, kapag may word sa'yo ang word ng Lord sa'yo tonight, you are blessed kapag lumayo ka sa lahat ng mga counsel na hindi tama. Amen? Meron kasi tinatawag na godly counsel at ungodly counsel. Nakuha niyo po ba? Yung godly counsel, tingnan nito, pakinggan nito. Yung godly counsel, it really directs God para sa'yo. Ang ungodly counsel naman, pwede siyang nakadirect kunwari sa Panginoon na papunta sa'yo para sa'yo lang pala. Okay? So wala doon sa picture ang Panginoon. Kasi ang nakatuon sa ungodly na counsel na sinasabi sa'yo, pinag-uusapan nyo, ay para sa inyong sariling kasiyaan. Hindi sa sariling kasiyahan ng Panginoon. So you need to be careful sa mga counsel na pinapakinggan mo. Kaya nga, sabi ng Bible, ang salita ng Lord sa 2 Timothy chapter 3, 15 and 16, the Word of God ay ginagamit for teaching, for rebuking, for correcting. Kaya minsan ayaw nilang lumapit sa mga pastors, sa mga leaders. It's because they don't like to be corrected. They don't like to be rebuked. Ayaw natin na ma-rebuke tayo sa maling mga gagawin natin. Ayaw natin na mapagsabihan tayo sa mga maling pananaw natin sa buhay. Alam mo na ang mali, pero itinuon mo pa rin sa mali. Kaya tayo nagkakamali. Kaya tayo nawawala. Amen. So number 3, tingnan natin ito. He used the scripture as a compass. Kaya nga ang Bible na meron tayo, ito yung compass mo. Ito yung mag-lead sa'yo, ito yung mag-direct sa'yo, ito yung magtutungo sa'yo kung saan ka pupunta. Amen? Kaya nga, ang Bible, ito ay salita ng Panginoon. Ang sabi ng karamihan ng iba, hindi karamihan, sabi ng ibang mga denominasyon, ang Bible, nagko-contain lang siya ng Word of God. Parang part ng Bible, may mga hindi Word of God. Ganun sila kasi nagko-contain lang ang Word of God, ang Bible. Pero tayo sa paniniwala natin, ang buong Bible, itong buong Bible na ito, ay Word of God. Kasi maraming nagtuturo, nagko-contain lang to ng Word of God. Pero ang paniniwala po natin, tayo mga life giver, ang paniniwala po natin, ang buong Bible ay Word of God. Kahit yung salita ni Satanas dito, gamit yun para i-encourage tayo. Ginamit yun ng Panginoon, Word ng Panginoon yun para sa atin. Nagamit yun lahat. Amen? Kaya kung titignan niyo mula sa Genesis at sa Revelation, walang pag-aaway-away, walang contradiction. It directs patungkol sa ating Panginoon. Kaya ang salita ng Lord na ito, if you are looking for a word, you are looking for an answer, go back to the Word of God. Hindi sa Facebook. Hindi din sa Twitter. At hindi din sa Instagram or sa kahit anong social media, sa TikTok. Hindi gano'n. Go back to the Word of God. So you are not blessed
Kasi sabi ng Bible, ang totoong pinagpala, yung lumayo sa lahat ng kamalian, hindi nakikisama sa ginagawa ng taong makasalanan, at hindi nakikatatwa, yung bang pinagkakatawanan, pinagsasabihan, mga hindi tama, gano'n. Ang totoong blessed, itong verse 2. Those people who loves the Word of God, those people who meditates the Word of God. Amen? Amen? So, you are truly blessed. Kung saan ka man magpunta, dala-dala mo ang salita ng Diyos. Huwag mo sasabihin sa akin, the Word of God is in my heart. Remember this. Sa James, si Satanas or the devil, kilala nila ang Panginoon. Binabasa ko kahapon nung nakaraan yung Matthew chapter 4. Binabasa ko ganyan. Si Satanas nagsasalita. Sabi ni Satanas kay Jesus, kung ikaw talaga ang totoong anak ng Diyos, sabi sa salita. Magaling siya. Magaling si Satanas. Na kapag tumalon ka sa building na ito, hindi ka mapipilay. Ganon. So sabi pa ni Satanas, katatapos ng fasting ng Panginoon. Sabi ni Satanas, sabi ng Bible, na kapag itong batong ito, kayang-kayang gawing tinapay. Diba? Gutom na gutom si Jesus that time. Sabi ng Panginoon, because He knows the Word of God, He live with the Word of God. Amen? Sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumula sa bibig ng Diyos. Amen. Na kahit ano bang ibato sa'yo, kahit ano bang problema na dumating sa'yo, because you meditate the Word of God, hindi mo pagpapalit ng Panginoon sa kahit ano. Are we getting my point? Amen? So you are truly blessed if you have your own Bible, and at the same time, minamahal mo siya, itinuturing yung pinakamahalaga sa'yo, because the Bible is the Word of God. Amen? The Bible, basahin mo sa John 1:1. Wala na, I think, di ba? Sige, basahin mo. Ipakita mo kayo ng John 1:1. May ipapakita ko sa inyong mag-post tayo. Kasi napakahalaga talaga ng Bible. John 1:1. Sige, pakita mo nga lang anak dito sa harapan. Na kayo pa Yes. Amen? So, dito, kung mabasa mo ito, mas papahalagahan mo ang salita ng Panginoon. Mas papahalagahan mo ang Word of God sa iyong buhay. Okay, basahin natin sa John 1:1. Tama? Sa internet? Wait lang natin Yan, John chapter 1, copy-paste ko na lang. Pakita ko na lang. Sa mga nanonood online, kumusta po ang pagbabasa ninyo ng Bible? Yan. Comment ka dyan kung kumusta yung pagbabasa, baka hindi ka natin nagbabasa kasi pala yung Facebook ka lang. Kapag nangusap ang word sa iyo tonight, na kailangan mong magbabad sa Word of God, yun ang kailangan mo talaga for you to be hopeless. Ang karamihan na sinasabi nila blessed, tingnan sa akin, napamilipin natin. Ang sinasabi nila na blessed, you are blessed kasi marami kang pera. Tama? Pinagpangalan to ng Panginoon, daming pera. You are blessed kapag meron kang bagong motor. Every Sunday after church, nakalagay sa notes ng karamihan, Blessed Sunday. Di ba? Kaya na nakikita mo sa mga tao, Blessed Sunday! Pero natutulog sa loob ng church. Paano ka naging blessed? Tinutulugan mo yung Word of God. Blessed Sunday! Pero late ka naman pagpunta ng church. Di ba? So, paano ka naging blessed? Tinutulugan mo, tapos late ka pa, tapos nakikipag-dismissan ka pa sa katabi mo. You're not blessed. Naman ka lang, na-hype ka lang. Okay? Sabi ko sa iyo katabi, hype lang yan.
Di ba, na-boost lang yung energy mo, kaya ka nagkaroon na kahit na basta yung blessed Sunday. Mga ganun. So, hindi mo ganun, okay? So, tingnan natin ito. In the beginning, what's the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Establishing Jesus, the Word, as eternal, distinct from, yet fully divine with God. So kung babasahin nyo talaga ang salita ng Panginoon, you will be amazed. Masasabi mo na, nagkamali ka sa mga ilang taon na hindi ka magbabasa ng Bible. Kaya ngayon, I encourage you, meditate the Word of God day and night for you para pagtagumpayan mo lahat ng emotions mo. Amen? Para mapagtagumpayan mo lahat ng mga wrong desires ng puso mo. Tingin sa akin. Kapag nagbabad ka sa salita ng Panginoon, lahat ng mga wrong motives natin, mabibreak lahat yun. Pero dahil hindi ka babad sa salita ng Panginoon, lahat na lang in-trust mo. Lahat na lang okay sa'yo. Okay? So you need to be careful. Kasi si Satanas, magbibigay lang ng bait yan. Tapos kapag nakuha ka niya na, doon ka na nakukunin. So you need to be careful. Maging maingat ako. Kaya nga gusto kong iwan sa inyo, magbabad kayo sa salita ng Panginoon. Mahalin niyo ang salita ng Panginoon, ang Bible, and at the same time, meditate din ito. Paano ba ang pag-meditate ng Word of God? Tuturo ko sa inyo. Wala na dyan. Paano ang pag-meditate ng Word of God? Gaya ng isang kalabaw. Paano ba umuya ang kambing or kalabaw? May malang. Ang aso kapag kakain siya, pasok agad, right? Pero ang kalabaw, kung papansin nyo ha, ang kalabaw, umuya niya na buto. Hindi niya luluklugin hanggang sa masipsip niya lahat ng nutrients. Okay? Sa pagbabasa natin ng Bible dito, when you open the Word of God, halimbawa, nag-open ka ng Word of God dito sa may, bigyan ko lang kayo ng sample para ma-check ninyo kung gaano kaganda magbasa ng Bible. Okay, Matthew chapter 5. Nabasa mo yung chapter 5. And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. So, isipin mo doon, habang nandun kami noon, lumapit ang mga disciples. So, in verse 2, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ang sabi niya doon, kung babasahin mo yung verse 3, pinagpala ang mga tao may mabababang puso. Mapagpakababang puso. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila. Amen? So, kung mayabang ka, delikado ka. Diba? So, i-check mo sa sarili mo. Ay, naging mayabang ako sa part na ito. No, sorry. So, kapag nabasa mo yung pagpapakumbaba, i-assess mo agad yung sarili mo. Saan ba ako naging mayabang? Saan ba ako nagpakumbaba? Ganun ang meditate. Then, i-apply mo sa sarili mo yung binasa. Amen? Amen. So, you need to check ngayon. Dapat na pag-uwi ninyo mamaya. Babad kayo sa Word of God. Amen. Magbasa naman kayo. Nakabasa na kayo ng napakaraming libro. Nakapanood na kayo ng napakaraming series. Pero hindi mo pa natapos basahin ito. Amen? So, let's pray. Tayo po tayo at mag-pray po tayo. Ganun po ka-importante ang Word of God. Ganun po kahalaga dapat ang Word of God sa atin. Inamahal natin, inaalagaan natin, itinuturing talaga natin na goal natin ito. Amen.
Ituring mo na goal mo ang salita ng Panginoon and you will be blessed. You will see how God mag-move sa buhay ninyo at sa family ninyo. So don't put God in a box. I-allow mo ang Lord ang mag-move sa'yo para makita mo kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo. Now, balikan ko lang ito. Para nasa Bible kasi dun sa may Ephesians. Okay, sabi ng Ephesians, maraming ibabato na flaming arrow si Satanas sa atin. Yung paninira ba? Marami siyang ibabato sa'yo. Sa akin nga, marami nang sumirang sa akin. Amen? Meron na rin ba kayo narinig na chismis pagkukul sa inyo? Okay. So kapag meron kayo narinig na chismis, thank you, Lord. Sabihin mo, Lord, I know the Word of God. Kahit ano pang chismis ang isira nila sa akin, puprotektahan ko. Amen? So, ganun lang. So, babad ka sa Word of God. Pero kung hindi ka babad sa Word of God, kapag narinig mo pinag-chismisan ka, nakakapagsalita ka ng masama. And at the same time, baka susugurin mo pa yung tao na chismis sa'yo. Kasi wala ka babad sa Word of God. So, ina-encourage kita tonight, ibabad mo sarili mo sa Word of God and you will be blessed by God. Amen. Let's pray. Father in heaven, we just want to say thank you for tonight. Thank you for allowing us to dwell in your presence, to dig in into your word. Lord, I pray that your word, Panginoon, patuloy po may tanim sa aming puso at sa aming isipan. Lord, mamahalin namin yung mga salita. Hindi namin ikakahiyak na yung mga salita. I-meditate namin na yung mga salita araw at gabi. Ito ang pag-uusapan namin. Ito ang mamahalin namin. Lord, ito ang babantayan namin. Mawala na po ang lahat. Huwag lang ang iyong mga salita sa aming buhay. Lord, thank you for allowing us to know this. Dahil kapag kami po ay babad sa iyong mga salita, hindi kami mahihila ng kaaway. Kapag kami po ay babad sa iyong mga salita, ang aming mga decision sa buhay ay naka-align sa iyo. Kapag kami po ay babad sa iyong mga salita, alam po namin, Panginoon, magtatagumpay kami. Kapag kami po ay babad sa iyong mga salita, we are blessed, Panginoon. Dahil ikaw ang aming inuuna, dahil ikaw ang aming pinapatira sa aming buhay. Lord, I pray right now for all the hearts that is here. Create us a clean heart, Panginoon. Thank you for reminding us, and thank you for rebuking us. Thank you, Lord, for allowing us to hear these words of yours. I pray that it will be planted in our hearts, Panginoon. Even sa mga nanonood online, I pray for change, Lord. I pray, Lord, na magkaroon ng babad din sa mga salita ang bawat isa. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpan po natin ang ating Lord. Okay, sige. It's time for us mag-pray, mag-circle tayo. And sa mga nasa online, you can send us your prayer request. Kung meron kayo mga prayer request, pwede tayo samahan niyo po kami sa pag-pray. Samahan niyo po kami sa patuloy na pagkumusta sa ating Panginoon. Pagkumusta sa bawat isa. Kawan. God bless everyone.